Magandang araw po. Ayan, pasok na po sila Kuya AG. Saka si Yun at sa school. So, si Kuya AG yan, nag-aayos na siya. Ito yung mga gamit na dinadala niya. Dalawang bag. Isang hand carry bag, saka isang backpack. Tapos may dala rin siyang tubig sa school. Medyo dumami na yung kanyang dinadala sa school. Dati maliit lang na Rando Zero, ngayon dalawang bag na. Ingat. Siya. Maano na sa'yo ako na. Umayat yung mukha mo, be. Yes, etang. Papasok na po yung ninensay namin. Ninensay ba to? Alam ko, Roconense. Ang laki. Teka, be. Matangkad siya sa mga classmate niya eh, no? Tangkad ka ba? Terus kita nih, gambatin kang Dimas. terasay. Magandang araw po sa inyo. So ngayon po ay Thursday. Walang pasok. Kaya Uber day po tayo ngayon. Prepare ko lang tong ating Rando Zero o ating bag na ginagamit sa pag-Uber. Parang mabilis masira yung niya, strap. Kasi siyempre lagi nating binubukas, sara kapag may order. Gamit na gamit siya. Parang madali siyang masisira. Pwede na. Pati na rin yung helmet na ginagamit natin sa pag-Uber. Ito. Ayan, for safety. Ayan. Pero wala pa namang order. So habang nag-aantay po ako ng order ng Uber, maglilinis muna ako ng bahay para multitask tayo. Marami tayong magawa ngayon. Tapos mamaya lalabas na rin ako kasi magabayad tayo ng mga bayarin natin dito sa bahay. So papasok na naman po ang spring season. Kakatapos lang ng winter season. Ito na yung mga panahon na nagkakasakit kami kasi nga climate change. Mula taglamig hanggang painit agad. Ayun. Si Kuya AG nga inuubo na rin eh. Pero ayaw niyang umabsent. Kaya ang ginagawa namin, bumibili na lang kami ng gamot para gumaling si Kuya AG. Tapos ako ubo na rin ako. Tapos di ako makatulog sa gabi. Nagising ako kaninang madaling araw, 1:00. Tapos, pag nakatulog uli ako ng 2:00, tapos nagising uli ako ng 3:00, tapos nakatulog na ako 5:00 ng umaga. Ayun, puyat na puyat ako ngayon. Pero kailangan nating mag-Uber para may extra income tayo. Mamaya pala, bago magtanghalian, magluluto rin tayo ng ulam. So, bago ko muna gawin yung mga dapat kong gawin, may gusto lang ako sagutin sa isa sa mga comment. Ito po ay tungkol sa buhay dito sa Japan. And ang tanong niya po kasi is ano pong maipapayo nyo sa mga nagbabalak maniraan sa Japan? Madali lang po bang pakisamahan ang mga kapitbahay na Hapon? May plano po kasi akong manirahan dyan. Kaya sa ngayon, nag-aaral ako ng Nihongo. 2020 ko po na-discover ang channel nyo. Kaya nakakatuwang naiintindihan ko na din po kayo sa tuwing maghahapon kayong family. Kaya maraming salamat po 2020. So mag 4 years na pala. Maraming salamat. Ang tagal mo nang sumusuporta dito sa JP Noy Vlogs. Ayan, maraming salamat po. Tapos ayun, ano daw ang may papayo na natin sa kanya dahil nagbabalak siyang manirahan sa Japan. Madali lang po bang pakisamahan ng mga kapitbahay na Hapon? Ayan, kung tungkol naman po sa mga kapitbahay na Hapon, ayun, sa totoo lang po, sobrang dali lang naman po talaga ang pakisamahan ng mga Hapon na kapitbahay. Basta lagi niyo pong uunahing isipin yung salitang respeto po. Yan po ang pinaka-importante para sa mga Japanese. Actually, hindi lang naman sa Japanese, kahit naman sa atin naman din pong mga Pilipino, napaka-importante yan. Ang tinutukoy ko po kasi dun sa respetong gustong makuha ng mga Japanese. Ang gusto kasi nila is yung tahimik lang. Ayaw nila ng magulong kapitbahay. Katulad sa atin, naghihiyawan, malakas magkwentuhan, nakatambay sa labas. Dito po naman kasi
Ang respetong hinihingi lang po nila is yung mga kapag nasa bahay sila, nakakapag-relax sila, wala silang naririnig na ingay. Ayaw nila kasi ng ganun. Tayo kasi mga Pilipino, sanay na tayo sa ganyan eh. Kumbaga, hindi na big deal sa atin yan. Hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa atin hindi na big deal ang meron tayong kapitbahay na medyo maingay, medyo malakas magsalita, ayan, nag-iiyawan. Pero dito po kasi talaga napaka-importante talaga sa kanila yung peace of mind, yung katahimikan. Kaya kung nakikita nyo, nababalita rito na kapag maingay ang kapitbahay, pinapupulis pa ng kapitbahay natin Japanese. Kapitbahay na Japanese kasi ayaw nilang sila yung magsasalita na tumahimik kayo. Hahayaan nila yung pulis na magsalita doon sa kapitbahay niyang maingay na tumahimik sila na may nagrereklamo silang may nagrereklamong kapitbahay sa kanila na maingay sila. Ayun. Pagdating naman sa pakikisama naman na maganda namang makisama din ng mga Japanese eh. Basta unang-una syempre pag nagkita kayo sa labas, syempre babatiin mo siya ng Ohayo gozaimasu, konnichiwa, ganyan-ganyan. Tapos ang nakakatuwa nga dito sa kapitbahay namin, last time kasi meron kami mga sinampay sa labas na hinangin dahil nga malakas ang hangin at nahulog sa lapag. So yun, ang ginawa niya, syempre wala kami dito. Ang ginawa niya, plinastic niya yung mga damit namin, tapos nilagay niya sa pintuan namin. At naglagay pa siya ng letter na ito ang nangyari, hinangin sa labas. So yun, hindi niya talaga pinabayaan, nilagay niya sa plastic para hindi marumihan. Doon na lang niya nilagay sa pintuan kasi nga wala kami. So ganun din sila ka-concern sa kalagayan din ng ibang kapitbahay nila. So mga mabait naman ibang Japanese. Meron din naman mga Japanese na walang pakialam pagdating sa mga ganyan. Kumbaga bahala kayo, kanya-kanya tayo, parang ganun. Pero may mga Japanese din naman talaga na mababait talaga. Tapos itong kapitbahay namin na may-ari mismo nitong apartment na tinutuluyan namin. Napakabait din ito kasi alam mo yun, dito kami nangungupahan lang kami dito. Pero kapag may mga sobra siya, mga gulay-gulay, prutas-prutas, pinupuntahan pa talaga niya kami. Hindi lang naman kami dito, kumbaga lahat ng mga nakatira dito sa apartment nila, binibigyan niya ng gulay katulad ng mga talong, labanos, ayan, spinach, kamatis. So yun. Kumbaga makikitaan mo na talagang mabait talaga sila kasi kahit na naninirahan lang naman din kami dito, nag-aabot sila ng mga bagay na makakatulong din naman sa pang-araw-araw din. Ayun. Nakakatuwa rin, isa pang experience namin sa kapitbahay namin. Siyempre, yung sasakyan namin, yung sasakyan ni Mama Aya, nakalimutan niya yung ilaw sa loob. And pumasok na siya sa loob ng bahay. So, kapag naiwan mo kasi yung ilaw sa loob ng sasakyan, kinabukasan, hindi mo na siya mapapaandar kasi mawawala na yung battery niya. And ayun, talagang kinatok kami ng kapitbahay namin and sinabi niya na, ayun, nakabukas nga yung ilaw nyo. So yun, napatay ni Mama Aya. Kumbaga, at least hindi na darating sa point na hindi niya magagamit kinabukasan, may pasok pa siya kinabukasan nun. So yun, ayun ang mga experience namin maganda dito sa mga kapitbahay namin. Kaya kung binabalak nyo ring manirahan sa Japan, at sa tingin nyo na kaya nyo namang respetuhin din yung mga kapitbahay nyo, and sa tingin nyo na madali lang para sa inyo yung ganong pakikisama sa mga kapitbahay, ayan, hindi kayo mahihirapan tumira sa Japan. Habol na natin tong katanungan na to na saan po mas maganda manirahan, Japan or Philippines. Sa totoo lang, kahit saan naman talaga okay naman din manirahan eh. Nasa base sa experience ko, sa totoo lang po wala pong sasamaang loob. Mas gusto ko po talaga sa Japan kasi unang-una, kasi nga ako ay introvert, gusto ko yung tahimik lang. Pero syempre, paminsan-minsan gusto ko yung masayang lugar. Nang nakakatuwa kasi dito sa Japan, ayun, sobrang organized ng mga bagay-bagay. Maraming masarap na pagkain, tapos mga gagandang lugar. Ayun nga, safety, yun ang pinaka gusto ko dito, yung safety, yun nga, kung napanood nyo yung ilang beses na akong nawala ng wallet, nababalik pa sa akin. Isa yun sa mga kinatutuwa ko dito sa Japan. Ano pa ba? Ayun, sobrang kagalang ng mga tao. So, yun, kilos muna ako. Update ko na lang po kayo mamaya.
Nagluluto nga po pala ako ngayon ng adobo na uulamin namin ngayong araw. Lunch break ni Mama Aya mamaya, pati hanggang mamayang gabi na siguro to. May manok, tapos naglagay rin tayo ng baboy. Yan. Chicken and pork adobo. So pinapalambot ko lang ng konti, tapos medyo piprituin ko mamaya. And yan. Mabilis lang naman magluto ng adobo. Yan, nilagyan lang natin ng tubig, toyo, suka, dahong laurel, yan, paminta, bawang, sibuyas. Pinakuluan lang natin yan. Yan. Malapit na matapos yan. Tapos prituin ko lang saglit. Yan, prituin na natin yung manok at baboy. So hindi pala mantika yung ginagamit ko po sa pagpiprito. Butter po para mas medyo maglasa siya. Iba kasi sa mantika piniprito, ako butter po yung ginagamit ko. Natutunan lang natin to kay Mama. After nating medyo maprito ng konti, babalik ko na po yung sabaw niya. Tapos, ito, nagbabad po ako ng maliit na tasty bread o tinapay. Tapos, tatadtarin po natin yan para yan po yung gagamitin ko pampalapot po nung adobo natin. Gusto po natin kasi medyo malapot at matuyo-tuyo yung adobo. Wait lang po yan. Bago po natin lagay yung tinadtad nating tinapay, maglalagay muna ako ng asukal para medyo mag-balance yung alat saka yung tamis ng ating adobo. Yan, mga ganito lang, okay na yan. Tapos po, lalagay na natin itong ating tinadtad na tinapay. Yan yung magpapalapot sa ating adobo. Yan. Tapos, pakukuluin pa po natin ito ng pakukuluin para medyo mabawasan yung sabaw at matuyo-tuyo siya. Ayan, tikman natin yung kanyang sabaw. Saktong-sakto. Sakto yung alat, sakto yung tamis, sakto yung asim. Ayan, balance na balance siya. Minsan kasi pumapalpak din tayo sa pag-aadobo. Kahit simple lang lutuin ng adobo, minsan palpak. Nasusobrahan sa asim, minsan naman nasusobrahan sa toyo, sa alat. Ito saktong-sakto lahat. Asim, alat, tamis. Saktong-sakto siya. Masarap ibahog sa kanin. Ayan, luto na yung ating adobo. Tingnan nyo yung ano niya, yung sabaw niya, oh. Saktong-sakto lang. Hindi siya sobrang malabnaw, malapot, saktong-sakto lang yan. Kumain ka na. Kumain ka na. Ikaw. Sakay na tayo. Bakit dala-dala mo yung camera mo? Miss kita. Init. I miss you too. Nandiyan lang naman ako eh. Saan ka ba? Punta mo ko doon sa trabaho ko. Lapit lang naman. Katukin kita doon? Tapos mag-help ka na rin kasi busy doon eh. Pwede ba ako doon? Para maging busy rin ako? Busy ka naman eh. Ayan, dito na si Mama Aya, kakain ng tanghalian. Hindi. Hindi. Sure lang to. Magaling. Malamang. Yan. Sakto natapos agad natin yung deliver natin.
May kasabay si Mama Aya ngayon. Basta. Itadakimasu. Kimchi. Ay, kataas pa yung paa eh. Sarap to, kimchi. Kimchi na may Hindi mawawala adobo. sa kapag kainan. Koreano ka ba? alam ko sa Korea eh ganyan eh. Kang Hindi kang sabi mawawala. Ano? Masarap to. Recommended ba? By Aya? Gohang ni Ao. Kokuuma. Gohang ni Ao. Bagay daw sa kanin. Ito. Sana all bagay, no? Umeboshi. Favorite ko siya. Taninuki. Wala siyang buto. Hachimitsu. Kasi yung normal na umeboshi, masyadong maasim. Gusto ko yung medyo may... Anong tawag doon? Matamis ba? Matamis ta. Yan. Ang tawag dito ay umeboshi or plum. Yan. So, anong niluto mo? Adobo. Oo nga. Ano yan? Pork and chicken adobo. Yun. Yeah. Pwede pala silang pagsamahin. Oo naman. Hindi pala sila nag-aaway. Hindi naman, oo. Na may tinapay na adobo. Okay ba? Sa inyo ko nga lang nalaman ni Mama na pwede palang lagyan ng tinapay ang adobo. Palapot. Ang palapot. Hindi pwedeng cornstarch, ganon. Parang substitute kasi yan ng corn. Substitute? Oo, substitute ng... Substitute? Harap. Bibihirang umuulit ng kanin yan. Ibig sabihin, nasarapan talaga. Ayun, sa wakas dumating na yung ating parcel na galing sa Shein. So, bumili lang tayo ng ilang items para dito sa bahay and para sa mga bata kila Kuya AG sa kakayuna Chang. Ayan, buksan na natin agad. Buksan na natin. Hindi natin. Nakalimutan ko na. Bumili lang tayo nitong, ano man tawag dito? Para siyang papel na nilalagay sa loob ng air fryer para hindi magmantika yung mismong lalagyan ng air fryer. Dito na lang siya babaksak yung mga mantika. Tapos ito ata yung binili ko para kay Kuya AG. Ito ata yung binili namin para kay Kuya AG na gagamitin niyang extra bag para sa school. Paglalagyan niya ng mga extra damit niya katulad ng kanyang kakuran saka pang-peeing damit. Oh, sakto. Maganda. Maganda to Oh. Pwede niya ilagay kasi rito yung kanyang gakuran, yung kanyang pang-ibabaw na damit. Kasi pag mag-ipi na sila, inubad yun. At least pwede siyang maglagay dito ng mga damit na hindi madudumihan, malulukot. Saktong-sakto. And usually ganito talaga ginagamit ng mga high school student para sa mga extrang gamit. Ayan, saktong-sakto siya. Sa Shein lang po natin nabili to for 1,800 yen. Ayan, tas malaki na yung kanyang lagayan sa loob. Ayan, ganda. Magugustuhan ni Kuya AJ ito. Tapos ano ba to? Bumili lang ako ng extra jacket para masusuot sa pag labas-labas natin. Tapos bumili lang pala ako nito. Alala ko na. Bumili ako ng extra necktie para pag may mga event sa school may magamit tayong extra necktie. Ayan. Parang medyo kulay silver siya na may pagka-white. Ayan. Ganda. Ano lang to? 200 yen. Mura lang. Okay. Tapos ito naman, nalagyan ng, ang laki pala nito.
Kala ko maliit lang sa picture. Lagyan ng mantika. Para hindi tayo malakas sa mantika, di-spray lang yung mantika natin. Kung ano-ano lang pala itong binili ko. Tapos bumili tayo ng shades na pwede natin magamit sa pag-u-Uber kasi sobrang maaraw. Yung aking helmet kasi wala naman siyang sun visor. So pwede na to. No? Hi baby. Genki. Thank you. Come here. Present? Huh? Present? Do you want present? Yes. Doon sa resort po. Manaka? Ako? Hmm. Ano ko? Ano? Ito yung presents ko sa'yo. Ayaw mong bakwan? 食べたことあるし。 Ha? 食べたことあるし。 Marami ako tayo. Ito yung presents ko sa'yo. Bagay na bagay sa'yo. Mukha kang si Snow White.